Ayan mga kabarangay at welcome back. Ayan, magluluto nga pala tayo ng embutido. So meron tayong isang kilong giniling. At syempre meron tayong isang pirasong carrots na malaki at ginadgad natin mga idol. At meron tayong 2 pirasong red onions. At syempre meron tayong bawang na ginadgad. At syempre meron din tayong bell pepper na ginadgad. At meron tayong pickles release. At ginadgaran pa natin ng cheese mga idol. Siyempre lagyan din natin ang pasas, green peas at ang ating paminta. Ayan, siyempre para masarap naglagay tayo ng oyster sauce mga lods. At siyempre iodized salt, kalahating kutsara siguro nilagay natin rito. Ayan, at para masarap at medyo mabango naglagay tayo ng pineapple juice. At siyempre yung magic sarap para pampalasa at ang ating breadcrumbs at konting cornstarch mga idol, siguro mga 1/2 na cornstarch. Ayan, 1/2 cup. Ayan, at para siguradong mamuo ang ating embutido, so 4 na itlog po ang nilagay natin rito mga idol para hindi magiging buhaghag, kasi minsan pag gumawa tayo ng embutido hindi na perfect na bubuhaghag po siya dahil kulang po siya sa cornstarch, kulang siya sa breadcrumbs, kulang siya sa itlog mga idol. So ganyan lang ang diskarte para maganda ang ating embutido mga idol. Ayan, at welcome back ulit sa ating channel. Ito nga palang kusinero ng barangay. Bumabati sa inyo ng magandang araw at syempre magandang buhay para sa inyong lahat mga lods. Ayan. So ayun, ganyan lang ating sistema rito, ganyan lang ating takalan. So hindi na natin nilagyan ng measuring cup dahil unang-una ay pang sarili lang naman to mga lods. So pwede nating lagyan ng itlog ang ating embutido. Siyempre ang itlog naman ayan ay pampa arte lang, pero kung tutusin hindi na kung pagtindaw nyo na lagyan ng itlog mga idol. Dahil ang itlog ay nalalaglag lang yan pag yan ay pinirito natin ang ating embutido. So pang paarte lang talaga yung itlog. So ihalo na lang natin ng hilaw ayun para lalong solid ang ating embutido mga idol. So ganyan lang, magbalot tayo ng embutido sa ating aluminum foil. So mas maigi ko ang ating aluminum foil ay medyo yung magandang klase, kasi pag manipis mabilis siyang mapunit mga lods. So ayan, so ganyan lang, balutin lang natin ng balutin para hanggang sa maubos at matapos ang ating embutido. Ayan mga idol, at maraming salamat sa aking mga followers, sa aking mga silent viewers, sa aking mga silent viewers. Binabati ko po kayo ng Merry Christmas, advance Merry Christmas sa inyong lahat mga idol. Ayan, saan man tayo naroon, lalo na ating mga followers. So ayan, ilagay na natin sa ating steamer. So dapat bago natin ilagay ang ating binalot na embutido, so dapat kumukulo na po ang ating tubig sa ating steamer mga idol. At syempre i-steam po natin na siguro mga 50 minutes or hanggang isang oras para yan po ay siguradong lutong-luto. Ayan, pagkalipas nga ng halos isang oras ay hanguin na natin ang ating embutido. Siguradong lutong-luto na yan mga idol. Ayan. So ayan, ganyan lang kasimple, kadali gumawa ng embutido, homemade embutido mga lods. Pwede po panghanda ngayong holiday season, pwede po nating i-apply at panghanda sa ating hapagkainan ngayong Christmas party or ngayong New Year. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa mga gusto nga palang umorder sa ating Bagnet Bagoong, ayan, open na po tayo sa Shopee mga lods. So mamaya ilagay po natin ang link sa ating Shopee, sa ating Solid Bagnet Bagoong. Nagawa po mismo natin mga lods, gawa po mismo ng kusinero ng barangay. Murang-mura lang po, sa halagang 160. Meron na po tayong masarap na Bagnet Bagoong, pampasarap, appetizer, pang ulam, ayan, panghalo sa kare-kare, panghalo sa pinakbet, talaga naman. Ayan.